Bago pa man nga po matapos ang regular season, ibinulgar na nga po mismo ng NBA na kasali si Jason Tatum sa top 5 MVP ranking sunod kina Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic at si Giannis Antetokounmpo matapos itong mag-average ng 26.9 points a game. Yes mga idol, siya na nga po ang isa sa mga dahilan ng Boston Celtics ang itinuturing ngayon bilang top 1 o best team sa NBA. Pero sa kabila nga po ng napakagandang performance nito, marami rin naman nga po sa kanyang mga referee ang nagre-reklamo. Sa katunayan, sa isang inilabas na balita nga po, may ilang mga NBA referee ang nagsabi number 1 reklamador si Jason Tatum sa loob ng liga. Sa katunayan, sa tuwing sumasablay nga ito sa kanyang mga tira sa laro ng Boston, parati siyang nagre-reklamo sa mga referee at humihingi ng foul. Kaya mukhang alam na alam talaga ng mga referee ang tunay na ugali ni Jason Tatum, kaya paminsan-minsan nabibigyan nila ito ng technical foul. Samantala, alam na rin naman ng lahat na napakahalaga para sa Los Angeles Lakers ang kanilang last game sa regular season laban sa Pelicans, since dito nga nakasalalay ang kanilang kalagayan sa play-in tournament kung kakailanganin pa nila ditong manalo ng isang beses lamang o mapipilitan sila na manalo ng 2 road games. Yes mga idol, kapag natalo dito ang Lakers, sigurado babagsak sila sa pang-10 kung saan posible nga nila ditong makalaban ang Sacramento Kings o Golden State Warriors. Kaya kung ayaw man nga po ng Lakers na mangyari ito sa kanila, kailangan nga po nila na maipanalo ang laban kontra sa Pelicans. At gaya nga ng inaasahan, isa nga sa mga pinaghahandaan ngayon ng kanilang team kung paano mapapahinto ang isang Zion Williamson na patuloy na nagdodomina. Ibig sabihin, meron nga talagang dapat ipangtapat ang Lakers. Ngunit ayon nga po kay Coach Darvin Ham, inamin nga nito na hindi nga nila kayang pahintuin ang opensa ni Williamson, kaya balak nga nilang gamitin ang tandem ni Rui Hachimura at LeBron James para i-double team at i-pressure ito parati sa tuwing hawak nito ang bola. Malaki ang tiwala niya sa dalawa niyang player na ito, since isa rin naman sila sa may pinakamataas na IQ sa basketball, kung saan alam na rin naman nga po ang kahinaan ng mga ginagawang move ni Zion Williamson. Sa kabilang banda, syempre dito naman sa pananatili ng Miami Heat sa ika-8 pwesto ng East sa kanilang record 45-36, hindi pa rin naman sarado ang kanilang pintuan papasok sa playoffs. Sa katunayan, maaari nga po silang dumiretso agad nang hindi sila dumadaan sa play-in. Para nga po sa inyong kaalaman, gaya ng Western Conference, meron rin naman nga pong nangyaring 3-way tie sa Eastern Conference simula 5th seed hanggang 7th seed na Orlando Magic, Philadelphia 76ers at ang Indiana Pacers. Ibig sabihin, kayang-kaya pa nga po ng Miami na makahabol sa 5th seed o 6th seed sa East sa huling araw ng regular season. Pero para nga po mangyari ito, kailangan muna nga pong maipanalo ng Miami Heat ang kanilang huling game laban sa Toronto at matalo rin naman ang makupunan ng Magic, 76ers at Pacers sa huling laro nito sa susunod nila. Sa ganyang paraan, magkakaroon sila ng 4-way tie sa East, 46 wins, 36 losses, kung saan expected na magiging ika-6th seed ang Miami, since ang Pacers lang naman ang merong kalamangan sa kanila pagdating sa head-to-head. Mas lamang rin naman nga po ang Miami sa Orlando at Philadelphia pagdating sa head-to-head at division record. Kaya papasok nga sila sa pang-6 na pwesto at dederecho sa playoffs. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.